Mas malaki ang Rasuman investment scam kumpara sa Aman Future Scam. Ayon po yan kay Justice Secretary Laila De Lima. Bagamat kakaunti raw ang reklamo laban sa Rasuman Group, mas malaking pera naman ang nakulimbat daw nito. Kinumpirma rin ni Secretary De Lima na iniimbestigahan na ng NBI ang anggulong naggamit sa terorismo ang nakuhang pera ng Aman Futures Group. Pero tumangging magbigay si De Lima ng detalye dahil hindi pa raw tapos ang investigasyon. Makibalita tayo kay Joe Legaspina ng GMA Cagayan de Oro. Kahapon, inaresto si Jacob Cuco Rasuman sa kanyang bahay sa Marawi City. Siya ang umano'y utak sa isang multi-million peso investment scam sa Mindanao. Nahaharap siya sa kasong syndicated estafa. Nakakulong siya ngayon sa NBI headquarters sa Maynila. Ang buhay na rin niya nakataya para mas-safety na rin natin yung person ni Mr. Rasuman. Dinala na natin dito sa headquarters main. Kasama niya yung mga common detainees. Walang VIP dito. Bukod kay Cuco Rasuman, may 10 iba pa ang pinaaresto. Kabilang na ang ama niyang si dating DPWH Undersecretary Bashir Rasuman. Wala pa rin komento ang mga Rasuman sa kinasasangkutang kaso. Gayon din ang iba pang inireklamo. Gumugulong na rin ang investigasyon ng DOJ sa hiwalay na investment scam naman ng Aman Futures Group. Kahapon, pinanumpaan na ng 5 incorporator at board member ng Aman Futures Group ang kanilang salaysay kaugnay ng reklamong estafa laban sa kanila. I would like to clarify that these incorporators, were never involved in the operations and management in the Pagadian scam. Ang isa pang incorporator ng ama na si Fernando Nunoy Luna haharap na lang daw sa korte sa Pagadian City sa December 5. Naglabas na rin ng freeze order ng Court of Appeals laban sa mga bank account ng mga sangkot sa investment scam. Kasama sa listahan ang may-ari ng Aman Futures Group na si Emmanuel Amalilio. Isang resolusyon na rin ang inihain sa Senate Committee on Trade and Commerce at Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang mga investment scam sa bansa. Joe Legaspina, Nagbabalita, Pilipinas.